Yo mga kamaster, ako na to si Bert Portea and welcome na naman tayo sa bago nating segment dito sa page natin, dito sa Berting Kahoy. At syempre, ang ating segment ngayon na tinatawag na Usapang Berde, kung saan ang podcast na to ay sobrang generic, kahit saan, nasa McDo kami. At syempre, bago muna yung kwentuhan na yan ay bossing, magpakilala ka sa ating mga viewers natin ngayon. Yo, what up? The Shorty the King, KING taga South, yan. Ayan. Galing pa akong Cavite, galing akong Pasay. Dahil pagkita ko kay Bert Portea para sa ginagawa namin music Project. video. Alright, kaya abangan niya yung music video na ginagawa namin ngayon. Siyempre, back to start kami, balik sa simula. Literal na balik sa simula talaga. Music video. Yeah. Sa mga sa mga nagtatanong kung anong oras ngayon, ang oras ngayon ay alas 5 ng umaga. At Yeah. kami ngayon ay kita mo ninyo nasa McDo Panay. Kung bakit? Dahil dito yung second venue namin sa ginagawa naming music video. Okay? Alright. So Shorty, so welcome dito sa ating sa ating podcast, no? Yeah. This is the first episode Yeah. ng Berdeng Kahoy. Yeah. So bago mo na yung mga random questions natin, Shorty. Bale, ano muna ang background ni Shorty? At ano ba ang ginagawa mo ngayon sa hip-hop scene? Ayo, what up? The Shorty the King, ang ginagawa ko sa hip-hop scene ngayon, tungkol lang sa paghahanap buhay, yan. Siyempre, nagdaan tayo sa mga sa mga something shit ng katulad ng pandemic di ba? Mamaya pag-uusapan din Mamaya natin pag-uusapan namin yan kasi yun talaga yung una kong punto, yun talaga yung tinitirya ko yun talaga. Kaya naglabas ako ng steel grind. Atong ginagawa natin music video ngayon. Oo, Steel yung ginagawa grind. natin. Kaya kung Ayun. bakit steel grind siya hanggang ngayon. Kung bakit si Shorty nasa kalsada ulit. Kung bakit nasa kalsada si Shorty ulit. Ngayon kasi we still grind, tol. We still grind. Yan. Sa mga kamaster, sa mga viewers natin ngayon, no, kung bakit steel grind is ang trabaho ni Shorty is isa siyang masipag na nihiti mong angkas driver. Oh, So okay. So kamusta? hanggang ako ngayon. So bukod pala sa sa paggawa ng music sa hip hop is ikaw ay isang rider. Isa ako rider. Okay. So kamusta naman ang pagiging alam ko ang rider lagi yan sa kalsada. Oo, Ang 24 hours siya sa Oo, kalsada. talagang bilad ka talaga sa ulan at init. Bilad ka sa araw, babad ka sa ulan. Pero ingat lang din sa kalsada kasi lalo na pag maulan, halos parehas lang naman direk kasi pag umulan, basa ka, madulas yung kalsada, mahirap pag maneho. Pag mainit, yung kalaban mo naman yung init, katulad ng mga heat stroke, yung mga ganon-ganon. Di ba kung mapapansin nyo sa balita, maraming heat stroke na Itong mga rider, di ba? Kasi tumataas na ngayon yung natin, yung Diba? temperatura. Oo, kaya ang daming kaya sa mga katulad naming riders, kailangan much respect, much love, yun, sa mga katulad namin sa nasa kalsada. Pero hindi ko naman nilalahat yung mga nangmamata sa katulad naming mga angkas rider na uy, baka angkas rider lang yan. Kaya ganyan yan kasi walang natapos yan, Hindi lahat ng angkas rider, kami mga angkas rider, may mga kami, may mga title kami sa buhay. Yes. Kasi may mga tao na yung mamaliitin ka, ay angkas rider, ay mobit, mga joyride, mga ganon. So kaya ang gumawa ko ng isang instrumento, hindi lang sa music, kumbaga yung sarili ko na lang in-apply ko ulit sa kalsada kung anong meron ba talaga hindi kasi ako nalabas ng bahay, tol. Hindi talaga ako lumalabas kasi nakatutok lang ako sa music yung circle ng buhay ko nasa music lang Syempre kung hindi ka rapper artist, hindi kita sasamahan Kung hindi ka director, di kita sasamahan So ako naman, gumawa ako ng foreclosure. Nag-try ako lumabas sa circle ko.
Nagets mo, direct. Lumabas ako sa circle ko. Kumbaga, lumabas Para ka mas, sa alam na comfort zone. oo, lumabas ako sa pagiging ako. Na pagiging, hindi lang sa pagiging rapper artist ko. Lumabas talaga ako sa comfort zone Kasi ko. kung tutusin, hindi mo naiisip na magiging trabaho mo in the future, di Oo, ba? hindi ko ine-expect Hindi mo na ito na-expect. ang babalik ulit ako sa kalsada dahil nga dun nga sa nagkaroon tayo issue sa earth natin eh. Sa mundo natin nagkaroon tayo ng issue. Mm. Like ng pandemic, di ka makalabas ng bahay. Ah. Limitado yung kung saan ka lang pupunta. Mm. So, by the way, bago tayo puntahan yung yung mga mahayat na yugto na yan. So, as angkas rider and pagiging hip-hop artist, paano mo na pinapagsasabay yun, Shorty? Hindi kasi yung mentalidad, direct, yung mentalidad ko, Mm-mm. habang nasa loob ako ng bahay, yung mentalidad ng pag-iisip ko, pinagsasabay-sabay ko. Alam mo yon, kaya kong silang basahin eh. Kahit ikaw, kaya kong basahin yung sitwasyon mo kapag matagal na tayo magkasama. Ako pa nababasa mong libro, nabasang libro na. Kahit hindi mo siya buksan or buksan mo sa akin yung buhay mo, kaya kitang gawan ng kanta, kaya kitang gawan ng music, okay. kung ano yung status ng buhay mo. Mm. Yun yung vision ko, yun yung mga nakikita ko. Kaya pag nasa kalsada ko, tol, ina-apply ko yung sarili ko sa kanila. For example, yung gwardiya ng McDo, kaya kong i-apply yung sarili ko sa kanya. Dinadivert ko sa yung paghanap buhay. Alam ko na kaagad kung anong status ng gwardiya na yan. Although magkaiba kayo ng ginagawa, pero same lang hindi kayo nag-grind sa isang... Parehas lang kami ng goal. Parehas lang kami ng may pinupunterya sa araw-araw. Siyempre kailangan natin maghanap buhay, hindi lang sa music na ginagawa ko ha. Kasi yung music ko tol, ginagawa ko na lang siya passion. Kumbaga lifestyle. Etong lifestyle ko direct, hindi na to mawawala eh. Hindi hanggang sa pagtanda ko na to, hanggang sa maging 50 years old na kasi ako. may kwento mo naman Hanggang sa sa maging mga... 50 na ako, 50 ganon. Maging 50 years sa old. mga grandchildren mo na ito, si lolo nyo. Yung Naging rapper, may mga kanta siyang ginawa. yung alam mo yun, pagtanda mo, may kwento ka. May kwento ka, hindi lang achievement. Ano na yun eh. Bonus na sa akin yun eh. Yung mapagbigyan ka ng pagkakataon, yung magandang pagkakataon, pinaka-bonus na yun eh. Pero ang inuuna ko sa lahat sa kalsada, direct, pakisama, respeto, bago ako magkapera, bago ako gumawa ng... Kasi ang pera nauubos eh. Pero yung respeto, tiwala, pakisama. Yan ang mahirap pag nawala. Hindi nabibili yun. Hindi nabibili. At in the same time, mahirap din siyang makuha. Hindi nabibili respeto. yun. Hindi nabibili yun direct. Yung respeto, tiwala, tsaka yung Mahirap siyang i-gain. pakisama, hindi nabibili yan direct. Kasi pag napusuan ka ng isang tao, okay yun ah. Pero hindi naman okay yung ugali mo, aayawan ka niyan eh. Hindi yung pagkakilala sa'yo yun na yun. Kasi ang sabi nga nila, ang tao, parang panahon. Ang tao parang panahon, napakadaling magbago. Totoo. Nagkaroon lang, nagbabago na. Ako hindi. Magkaroon man ako o mawalan man ako, yung pa rin eh, shorty pa rin eh. Although hindi ibig sabihin ng masama yun na nagbago na si Bert. Although nagbago dahil, for example, nag-improve na, nagbago na may bagong kaalaman, nagbago dahil may bagong circle. May ganun eh. Ang nature ng tao talaga nasa pagbabago talaga. Hindi pwedeng sabihin na diyan ka na lang. Hindi pwede yun eh. Talagang kahit nga wala kang gawin, nagbabago ka eh. Nagbabago mindset mo. Totoo. Nagbabago yung mga kasama mo. Totoo. Di ba? Well, ano naman yun, kapag sa mga circle naman din naman natin is ito, shorty. Ano ba yung mahirap? Kasi yung nababanggit natin na kamusta ka nung lahat naranasan to nung 2020 talaga. Yun talaga yung Talagang masakit. pumutok talaga yung... Kasi ako, kukwento ko lang sa'yo, shorty. Nahira ako sa magandang kumpanya nun.
nung pagkaya rin sa akin, dun Doon naman sumapul yung sumabot pandemic yung talaga. issue. Ang sumakto talaga. Kaya ang nangyari, hindi ayun, hindi na nagpatuloy kasi walang events eh. Anong pakiramdam nung yung nandun ka na sa pinpoint na, alam mo yun, na na-target mo na eh, nakuha mo na yung Ang mahirap, mangyayari. mahirap doon Tapos ano eh. nagka-ganon, nagka-pandemic, no? Una, 'di ba, sa bahay lang. Oo. Buti nga lang din ano, mas maswerte na ako na ang kasama ko sa bahay noon magulang ko, nanay ko, kapatid ko. Although yung papa ko kasi nasa ibang bansa, pandemic din noon. Oo. Pero quarantine sila sa barko. Kaming tatlo lang doon sa condo. Maswerte na ako doon na may mga nakakausap ako, pero ang mahirap doon, yung mga iba na ano, nag-iisa, nakulong mag-isa. Yung mga, yung parang wala kang, walang, Yung ibang kakilala mo, walang ganon. mapagsabihan o saka uminto ang mundo noon. Minto talaga, Uminto. tol. May guest din ako noon nung Kahit batch na yun. as isipin nga lang natin, ang isang araw na wala tayong ginawa, malaking pagkukulang. Oo. Paano pa kaya? Ilang taon na, 3 taon. Ako naman direct, ang nangyari naman sa akin noon, ito mga tol nangyari sa akin nung panahon ng pandemic. Kakatayo lang ng G-Spot. Yung PisoNet, may PisoNet kasi ako direct eh. Kung nakikita mo sa mga live ko, nag-aano na siya, nagsisin na siya sa Facebook yung mga memories, sinishare ko yan. PisoNet. Parang nag-boom na nga yung mga piso water. Oo, di ba? Pati nga yung helmet para mabango yung helmet. Nahulugan na rin ng barya Oo. Ngayon, mga tol, ito nagkaroon ako ng PisoNet. 2018 yun ganun, 2017. Siyempre, kakasimula pa lang, mga ilang taon, biglang, alam mo yun nakukuha mo na yung puhunan Siyempre, may puhunan yan Malaking capital din. Oo, malaking kapital yan Di lang mga 100,000 ang kapital yan mga 200 pataas yan Sinugal mo talaga. Oo, yung ipon ko, direct, talagang sinugal ko yun. Yung ipon na yun, halos, alam ko mga 200 yan 100. Siyempre, umaandar na. Agaano na siya, Okay. nagiging makinarya na siya. Ang pang-araw-araw ko sa buhay. Operating na. Although, squatter lang ako noon Sa squatter lang ako nakatira Ngayon, ano na siya, gano'n na, ikot-ikot na siya. Nagiging makinarya na siya ng pang-araw-araw ko, doon ko nakukuha lahat ng gusto ko. Gumagalaw na. Kumain tayo ng Jollibee, naalala mo yon sa Mall of Asia? Yun, tol. Kaya may pang-Jollibee ka. Oo. Naalala mo yun, yung nagkita tayo sa Mall of Asia? Oo, napakatagal na. Yung unang-unang na nun. Yun. Ayun yung first earn ko. Nag-earn na ako nun, tol. Ngayon, ano na pala? Running na. tol, running na yung pandemic nun. Ngayon, eto na, di pandemic na. Tigil yung ikot ng mundo. Lockdown na. Lockdown. Di ngayon tayo makalabas. Alam mo ang ginawa ko? Sumama ako sa may mga pwesto sa barangay. Sumama ako sa bawat pwesto ng mga barangay. Yari. Kasi si Airport Kagawad Sama ako sa kanya. Nagiging ako. Tumutulong ako sa barangay para yung magbuga ng mga kung ano-ano man yung mga binubuga para mga sa bakterya. Ma-disinfect yung paligid. Sumama ako dun, tol. Kumbaga, another diskarte ko na naman yun. Ano para panchicha lang. May sweldo ka rin dun. Oo. Kasi yung iba, kilala ko. May budget dun. Kasi ikaw lang yung lalabas Sa isang pamilya mo. Syempre, Kagawad airpot ko wala kang ginagawa. Ikaw dun. Sama ka dun sa barangay, sa mga tanod. Disinfect kayo dun. Mag-disinfect kayo dun. Sumasama ako dun direct. May kuha ko niyan dito sa Facebook ko. Naka-shoot ka? Hindi, ganun-ganun lang ako takip yung muka, tapos naka-sombrero, yung mga, tapos nakapambahay. Wala pa akong suit nun. Hindi pa yung malala yun. Yung nagdi-disinfect ka pa lang. Yung wala pa yung suit na akala mo astronaut yung dating. Wala pa nun. Wala pa. Kasi 2020 yun March yun nagdi-disinfect pa lang kami. Pero pandemic issue na yun. Grind yun. Siyempre, walang diskarte sarado yung PisoNet dahil saan sarado nyo muna yung mga computer shop nyo kasi pandemic. Sarado pa.
Alam mo, ang ginawa ko, disinfectant. Natapos ko yung mission na yun. Hanggang pasikip na ng pasikip yung bawat barangay. Hindi ka na pwede lumabas. Buong barangay Kailangan nyo, mo ha? ng ID. Kailangan mo muna magpagawa ng ID para makatagos ka dun sa kabilang barangay. Kailangan mo ng gate pass. Ang dami na nga hanapin. Ang dami na hinahanap. Bakit? Kailangan mo ng vaccine. Ayan na. Eto na nga. Siyempre, bilisan na natin yung kwento, di ba? Direct, bilisan ko na lang ng konti kasi para hindi na sila mabitin. Di, eto na. Naghahanap na sila ng kung ano-ano, ID, ganyan-ganyan. Ako naman, dahil sa gusto kong maghanap buhay, ang ginawa ko, naglako ako. Lang. Chicken. Ay, oo. Maraming nagluto niya nung mga panahon na yan. Hindi, ako, yung nilalako ko, yung galing Pasay Market, galing palengke, yung inaano pa lang, hinihibas pa lang, yung kumbaga galing siya sa machine, paglabas, ano na, tege na yung ano, kaya alam mo yun. Kumbaga, ano na, parang Magnolia chicken na. Oo, Magnolia yun. chicken. Nagtrabaho ako sa ganun tol. Nag-ano ako niya, nag-supply ako. O, dahil nga yung mga iba, Hindi, bawal lumabas eh. nahirapan silang mamalengke. Oo, ngayon nagkakaroon ako ng contact. Baka yung grind na yun, ha? Oh. Nagkakaroon ako ng service. Shorty, ginagawa ka, baka pwede mo akong tira ng ganito, manok. Yeah. Naging naging Grab, kahit hindi ako Grab, yung food, food panda, yung mga ganon-ganon. Para ako naging ganon. Tinatawagan lang nila ako para pumunta doon sa... Mapadeliver lang yung pagkain. Oo, mamamalengke ako. O, shorty, ito yung bilin mo. Ang dami kong naging kilos. Yun yung naging grind mo nun. Oo. Bukod dun sa pinatrabaho sa akin ng airmat ko, ayan, rest in peace ma, shoutout sa iyo ma. Dala pa rin kita. Kumbaga, salamat sa gabay ma kasi wala na siya. Ito na nga, dalawa kami ng nanay ko nagtitinda dun sa, sa bangketa. Titinda siya sa bangketa ng kung ano, gulay, isda, karne. Yun. Ako naman, tagalako. Ang nilalako ko, 20 kilos na manok. Nauubos mo sa isang araw. Oo, kailangan maubos yun. Sa kada isang manok, ang manok naman is, pag nabili mo yan, is 130 pesos eh. Binebenta ko lang siya ng 250. Mahal ang manok, mahal. Alam mo kung bakit mahal? Kasi kasama na yung deliver eh. Package na yun eh. Yung isang buong manok na large, 250 na yun kagad. Kaya lang, nagiging mahal siya gawa nung sa delivery. Oo. Boss, na to, package na to. Service fee na. Service fee. Kumbaga, bayad nyo na to sa akin, panggasolina naman. Oo naman. Pangkain ko lang din sa kalye, gano'n. Di, basta kada isang manok na large, 250 ko yan. Minsan 300, 250, ganyan. Ang dami nun. Kung ilan yung dala ko, yun yung bahay na pupuntahan ko para abutan ko ng, pati bigas. Nakakailang bigas. Tawag kasi isang araw. Madami, hindi lang 100 persons. Lahat ikutin mo yun. Oo, buong Pasay lang ako. Pasay na. Di, lakas. Buong Pasay lang ako. Hindi ako pwede tumagos sa iba, yung Metro Manila. Aharangin ako dun eh. Checkpoint ako dun eh. Oh, may ganto ka, may ganto ka ba? May ano ka ba? Meron ka lang ID may food, na... ano ka ba? Ganyan. Ang daming hinihingi. Eh, syempre, nasa loob ako ng baluarte ko sa Pasay. Syempre, parte rin naman tayo ng pagtulong eh, di ba? Yun nga, buong Pasay lang ako. Direct. So, ibig sabihin, kumita ka nung patulong. Kumita ka. Hindi lang, talagang kung ano yung nawala sa akin, yun lang din yung kinuha. Tapos ito na. Natapos na yung kilos ko doon. Hatid-hatid naman ako ng bigas. O mga tol, nasa bigas naman tayo. Baka gusto nyo magpasabay ng bigas. 2 kaban, nasakay ko sa motor. Talagang, yung isa kong motor na sa Imus, Cavite. Yun yung kasama ko sa hanap buhay. Ito, pangalawang version na to eh. Ito naman yung angkas na ako eh. Bunga rin ito ng pag-service mo doon. Hindi pa yan yun. Yung gamit ko una, yung Raider kong blue. Ewan ko kung nakita mo yung direct. Yung mababa. Basta may Raider ako yung Suzuki. Ayun yung una kong motor. 15 years na yun. Ngayong taon, 15 years. Ngayon, nasa bahay na lang siya. Hindi ko na ginagamit. Kasi sagad na yun Kasi sa mga napundar mo. Sagad na sa grind yun eh. Sagad na sa trabaho yung motor na yun eh. Ayun yung gamit-gamit ko sa paghahatid sa
mga pagkain, yung mga needs ng mga tao. Bigas, tubig, yan. Manok, karne, isda, etc. Gulay, So, lahat yung pinasok ko. Ano pala nangyari dun sa PisoNet na Dahil sa pandemic, yung PisoNet, ibinenta namin. hindi ba siya naging parang Binenta ko hindi ng pa rin- 70. hindi pa rin ba operating yun dahil pwede bawal Ang haba eh. Halos ilang taon ba ang pandemic? 2 taon? parang tatlo. Parang 3, di ba? Oh, Alang-anin pa nga yung 3 eh. Parang ayaw pang pumayag tayo palabasin eh. Ngayon, binenta ko, 70. Tapos na yung mission ko sa Pasay, di ba? Natapos ko yung mission ko. Kapag Ilang units ba yun? Ilang units ba? yung akin, PisoNet. 11. Kasi may motherboard ako eh. Mother PC. Ay, doon na lahat yun. Diskless yun eh. Diskless siya. Sa isang unit, magkano naman yung isang unit doon? Actually, hindi naman ganun kaganda yung unit. Ang pinakamaganda doon yung motherboard. Ayun yung mahal. Ayun yung 50 mil. Nasa computer. Oo. Ayun ang magdadala doon sa 10. 11 yan eh. Yung isa na yun yung pinakamahal. Nasa 50. Anong motherboard pa lang? Lahat na yon. Yung isa na yon, kaya niya magdala ng 10. 10 unit. 11 ang unit ko eh. Pero yung pinakaulo ng computer ko, kaya niya magdala ng 10 unit. So, pero ako Diskless ang tawag doon. Ang malas nga lang dahil nga Issue, pandemic. kung pa-postbong na doon pa Di na ako nalabas ng bahay nung lalabas lang ako. binenta nyo lahat. Pagkakain, binenta ngayon namin. Binenta ko ng 70 yun. Package na. Siguro may mga nagtatanong, kamusta naman ikaw sa music nung panahon Ayun, pagkabenta ko noon, tol, parang hindi ako nawala ng pag-asa eh. Hindi ako although na-broke tayong lahat. Broke talaga. Hindi, nabenta ko na yung mga unit. Uwi naman ako ng Batangas. Alam mo ba, tol, bawal sumakay kapag wala kang vaccine. Na dapat mayroon pang third. Kung first pa nga lang, bawal pa eh, di ba? At kung second, pwede na. Alam mo ang ginawa ko, puro lang, para akong pugista. Alam mo yung parang galing kang kulungan na nagtatago, makasakay ka lang. Para akong pugante. Ang tawag doon, pugante, di ba? Ayun ang nangyari sa akin, para akong pugante. Ang daming requirements na kasi. Oo, para akong pugante hanggang sa nakarating ako ng Batangas. Alam mo ba ito, lalayo na nilakad ko. Lipa Batangas. Hanggang papuntang Padre Garcia. Para makasakay lang ako kasi walang travel eh. Parang narinig ko yan. Lakad lang ako, tol. May balita Ang na. dami na nangyari sa akin. Hindi ako makapagmotor. Kasi that time na yon expired na yung license ko. Hindi ako lisensya kasi nga, pandemic eh. Saan ka kukuha ng pera? Saka maraming naglakad doon. North Luzon, dami naglalakad Ang doon. daming naglakad, saksi ko yun. Tangina pa naman. Kuwari, probinsya mo, Pangasinan, lalakanin mo talaga yun. Hindi lang kasi ako yung tipong tao na nagbablog eh. Pare-pares kami, ang lain ang lakad ko. Direct. Banda doon nakapagsakay na ako. Kuya, sakay nyo na. Ngayon, ang lain ng lakad parang ko. parang yung lakas ng loob mo, nakikita mo rin yung iba na naglalakad din. Parang ninaisip mong, hindi lang ako mag-isa naglalakad. Yun yung lakas mo eh. Hindi ako mag-isa na naglalakad. Hindi ka isa naglalakad. Sa oras na ng gabi, naglalakad kami sa kalsada. Tol, para akong pugante na makapunta lang ng probinsya. Na makauwi lang ako sa probinsya ng nanay ko para akong pugante. Tapos yun nga, nagtrabaho din ako doon sa Batangas. Doon sa lugar ng nanay ko, naghanap buhay din ako noon. 2021 na yan. 2021 na. Pandemic pa rin. Oo. Kasi October 2020 ako pumunta doon eh. Eto na, sa Batangas na ako, direct. Naglako pa rin ako doon. Naging maggugulay pa rin. May mga product ka pa rin na binibenta. Oo. Tinulungan ako ng tita ko, yung kapatid ng nanay ko. Tinulungan ako. Steel grind talaga. Literal na steel grind. We grind. Kailangan ko nang mag-grind. Grind ng grind. Kailangan ko mag-exercise kasi natatakot din ako sa pandemic eh. Hanggat maaari, ayoko magkasakit eh.
Marami nga nagiging exercise na tao. Oo, nagbibisikleta ako. Alam mo yon, gigising ka ng alas 3, alas 4, alas 5. Kailangan, tol, maglako ka na. Paggising mong ganon, maglalako ka na. Kailangan bago umalas 12 ng tanghali, tol, yung products mo para hindi lumanta, maibenta mo na ng maayos. Kamatis, sibuyas, gulay, kahit anong gulay. Mga broccoli, kung ano man yan. Mga kangkong. Basta yung mga kinakain ng tao na fresh. Kailangan ma-supply mo yan doon ng fresh pa. Okay. Kaya bago mag alas 12, kailangan na iatid mo yun sa mga tao. Sige. Maglalako ako doon. Ito, Isang taon yun. medyo magpa-fast track tayo ng konti. Sabihin natin na tapos na yung pandemic. Oh. Marami pa rin bumabangon eh. Oh. So, paano yung pagbangon na ginawa ni Shorty doon? Kung ano lang yung abilidad na kaya ko, yun lang ginagawa ko dati. Hindi ako takot sumubok. At ito na nga yung sa angkas na to. Sa angkas na. Sumubok ako. Nung lumuwag yung kalsada, although ginagawa ko naman yung mga paglako-lako, kailangan may kay ka rin eh. Kailangan maano mo rin yung tao eh. Nag-angkas ako. Apply ako sa angkas. Naging isa akong rider. Yung mga taong mga bitin sa pamasahe, kinakatch ko yan. Sige ma'am, kulang pera nyo. Hatid ko po kayo. Kumbaga hindi lang din sa pera ako nakatingin eh. Sa status din ng tao eh. Marami ding after the... Lalo na yung mga nag-a-apply. Oh. Ma'am, magkano po ba magkano na lang? Kuya, pasensya na, ito na lang. Pero okay lang ma'am, kahit wala tayong take di ko yan ma'am. Yan. Pero yung about sa pa rin, syempre, hindi ba nawawala siya yung hip-hop eh. Hindi pa nawawala siya yung yung patusulat ng kanta. Di, pinagsabay-sabay ko talaga direct. Pero may mga nagawa kang kanta during na Ang pandemic. dami kong album direct. Naging album na. Hindi pa, mga ongoing. Sabi nga sa akin ng iba eh, baka mabulok yung sulat mo dyan. Sabi ko, hindi, relax lang kayo. Ano na-release naman? Hindi pa. Hindi Yung pa. iba naging CD na. Yung Telepathy album, tsaka yung Hood Things album, sinulat ko siya ng 2020 hanggang 2023. Naging pera siya ng 2023. Ayun yung lumabas ulit ako sa mga car show, motor show. Isa yun, parang isa yun sa mga una nating shoot. Yung yung car show. Tapos yung mga, akala ko pa nga, mga babae yung mga nandun yung pala, mga Becky. Becky. Tawag rito direct. Tapos meron pa yan, kumita yung direct. Yung paglabas ng Telepathy album ko, paglabas ng Telepathy album ko tsaka Hood Things, naging pera kaagad yun. So hindi pa rin nawala, tuloy pa rin ang paggawa ng music pa rin. Kasi yung iba, nakahanap ng grind, malaki ang kita, tapos unti-unti, parang nawawala sila sa sa passion. Ano mga sabi mo doon, yung mga tipo na hindi mo rin sila masisisi, siguro sa kasi trabaho at rap sa magkalaban doon talaga eh. Ang masasabi ko sa mga ganyan, tol, kung kaya yung balanse ng music tsaka yung trabaho, kung kaya, gawin mo na. Kasi mo yan eh, isa yan sa mga energy mo sa buhay eh. Energy life mo yan. Kumbaga pag hindi mo nagawa yung isang bagay na kinahihiligan mo, para kang manghihina eh. Tama. May ganun ako. May ganun akong senaryo. May ganun akong ng katawan kapag hindi ko nagagawa yung kinahihiligan ko. Nalulungkot ako. Ngayon, magda-divert naman ako. Na-divert yung sarili ko to the other side. Output. Parang kasi sa science, kailangan mo, pag malungkot ka, kailangan mo i-divert yung sarili mo sa kung saan ka magiging masaya. Ngayon, ganun yung ginawa ko. Nag-angkas ako. Ngayon, nung nag-angkas ako, naging masaya ako, motor-motor, ganyan, rides. Kung saan ako napunta, Quezon Province, Batangas, gahatid akong pasahero. Yung pag-rides mo, yan talaga yung gusto mong ginagawa. Parehas lang.
Oh, kumbaga, Kaya ko siyang hatiin sa gitna. 5-0. dahil nga sa paborito mo siya, once na may pasahero ka, kuwari, nasakay mo is sa Tanay. So, nakapunta ka na ng Tanay, binayaran ka pa. Oo, nag-enjoy ka pa. Di ba? Ang lapit lang ng Tanay. Mm. Ang pinakamalayo ko na nahatid, Quezon Province. Quezon Province. Oo. Teka, sa magkano yun? Binigyan ako nung pasero ko ng 3,500. Baka uwi lang. Oo. May hatid ko lang siya ng ligtas. Pero syempre ikaw, 6 hours yun to 5 hours. wala kang reklamo naman doon kasi enjoy mo yung pag-ano. Oo. Kumbaga, Yung iba, direct, yung, kailangan lagi mong ilalagay yung sarili mo kung saan ka magiging masaya, magiging okay sa buhay mo. oh, kasi kung ibang rider yan, na hanap ay pera, ano ba yan? Malayo yan. Oo, may mga iba kasi na ayoko dyan kasi layo. Oo. Hindi ko kaya yan. Mm. May mga ganong rider. Ang number one talaga is mabilis ang kita yung hanap nila eh. Oo. Well, din masisisi yung kung yan ang kanilang format. Oo. Kung yun ang format nila. Yet advantage talaga sa isang rider ang may may kagustuhan niya na kasi for example ako sa pag-shoot hindi naman aminin ko din. Sinasabi ko rin naman to eh. Hindi naman lahat ng production na hawak ko is bayad eh. May mga tinatawag kasi open man din sa mga passion project. Ganun. Bakit tayo may mga passion project? Para humasa. Kasi hindi mo pwedeng may kliyente ka, pagpapracticean mo yung kliyente mo. Oo, hindi pwede. Pangit naman. Oo. Parang, boss, nagbabayad kami ito. Boss, bakit parang pinagpapracticean mo kami? Parang pinagpapracticean, parang pwede ka mag-apply ng mali, parang ina-excuse mo yung mali. Ngayon, may iwasan yun kapag may mga projects ka na inopen mo sa tropa mo, sa mga kakilala mo. Totoo. Tara, shoot tayo ganito. Yeah. Alam mo ba yung Film Sentiments? Alam mo yan? Hindi. Si Daryl Yap. Narinig mo siguro si Daryl Yap ngayon. Movie ba yan? Hindi. Si Daryl Yap, diba yung kay director ng Pepsi Paloma, si Daryl Yap, vlogger yan. Director siya ng mga short films sa social media. Ngayon, yung mga kaibigan niya, yun yung makasama niya sa mga sa mga short film. Ganda naman ng Ngayon, yung mga ginagawa nila, walang pera. Walang for the love talaga. Kasi gusto nila yung ginagawa. Gusto nilang ginagawa nila. Ang dami nilang content. To the point na nagustuhan ng mga tao. Nag-viral sila. Ngayon, kinuha na sila ng yun ang tinatawag na kumbaga sabi nila ay pagtatanim. Oo, pag nagtanim ka ng maganda, may ani. Yun ang ani. Magandang bunga. Yun. Totoo talaga yun. Kasi once na wala naman sigurong nakapag-ani na hindi naman nagtanim, di ba? At pag nagtanim ka, wala kang makikita eh. Wala eh. Kaya kailangan talaga Ang isa lang dyan, ang papaniwala mo lang dyan, tutubo ba to o hindi? Kahit nga nagtanim ka, minsan hindi nga tutubo eh. Kailangan talaga magtanim. Ngayon, huwag kang aasa sa isang buto na, minsan nga, diba isang buto, tinanim yan, minsan hindi naman tutubo yan eh. Ngayon, para makakuha ka ng resulta, tanim. Tanim lang ng tanim. Tanim. Minsan pa nga lang, hindi pa nga, ang pa nga dyan, yung analogy nila sa success is nagbunga. Bunga na. Ang bunga. Hindi naman bunga agad yan. Lalabas na bunga agad. Hindi naman, may dahon pa yan. Mga small success. Titibay pa yan. Isabihin, tumibay ka na. Hanggang sa, doon ka na pwede bumunga. Ngayon, kung hindi ka pa bubunga, malamang hindi ka pa matibay, hindi ka pa puno. Kumbaga, yung mga dahon na yan, yung tuloy kong mga mga small success. Na kahit nga ako kapag shorty, pag sa mga shoot o sa trabaho, pag may inutos sa akin
na kuwari na para sa hindi ko alam. For example, Bert, magano ka, mag-mixer ka, tapos i-live mo. Mga ganong technical. Hindi ako sanay sa ganon. Ngayon, pinipilit ko na gawin yon. Pero syempre, tatanong ako. Ngayon, kapag nagawa ko na yon, success mo yun eh. Success Totoo yun. yan. Kasi, after that day, meron kang natutunan. Oo. Meron kang, after nun, alam mo na yung gagawin ko dito, di ba? Totoo yan. Sabihin, hindi ako natakot. Totoo yan. Hindi ka natakot na sumubok. Totoo. So yun, Shorty, anong sasabi mo doon sa mga iba na yun nga lang na ay, hindi ko kaya. Hindi. Huwag mong sasabihin sa sarili mo yan. Oh. Never ko sinabi sa sarili ko. Mm. Hindi ako takot, tulad ng sinabi ko direct, hindi ako takot sumubok. Hindi mo pa ginagawa, takot ka na. Katulad natin, sa haba ng, tingin ko parang 6 years to 7 years yata tayo hindi nagkita eh. Paano ba? Ano? Oo, Ano sa parang tingin ano, mo? Parang 6 to 7. college. Mga kamaster college pa ako. Wala pa ako sa Sa iya ka pa nun eh. Iya ka ba? Oo nga, eyak pa ako noon. Kilala ako ng mga taga-iyak eh. Oo nga. Naalala mo ba? Unang kurso ko pa yun. Naalala mo ba na minsan na nagtanong ka sa akin na, Shorty, kilala ka dito ng mga iba kong classmate? Parang may tanong ka sa akin ganun eh, kung naalala mo pa yun eh. Oo. Shorty, parang may nakakakilala sa'yo rito. Kasi nakita niya na magkasama nga tayo sa, yun nga yung kumain tayo sa MOA. Oo nga. Naalala mo yung question na yun? May mga, kasi siguro may mga, yun nga, may mga connection ka doon. Oh, yun. So, by the way, so back to the topic na yung pagsubok ng Hindi, wag mong sasabihin sa sarili mo. Hindi mo matatawa kaya. kaya. Kasi lagi kang susubok. Basta nandun ka lang sa in a nice way. Kasi In a nice way ka lang lagi. magugulat ka nga minsan na Huwag kang susubok doon sa mali eh. Alam mo Ay, ba yan bakit talaga. natin susubukan yun? Walang sumubok sa mali, tol. Yung parang yung kakapit ka sa mali. Wala, kahit ako hindi mo ako pwede, hindi ako susubok diyan kung pakakapitin mo ako sa mali. Yun yung akin direct. Pag pinakapit mo ako sa mali, ay pas ako diyan. Hindi tayo kaibigan mo ako pero kung pakakapitin mo ako sa mali, wag na lang. marami na nagkamali dyan. Oo. Siguro pakinggan mo lang yung Doon na mga... lang ako sa steel grind ko, tol. Ayan. Kung saan ka gumagrind, kung saan ka, alam mong in a nice way na kumikita ka, doon ka, tol. Pero kung ilalagay ka nila sa, pakakapitin ka nila sa mali, wag na. Yung mamaliin ka, wag na. Isa nga dahil sa sa sigma of being becoming sigma. Ano ba yung sabi ng sigma? Sigma, ano siya, kuwari, grupo ng mga wolf. May isang wolf doon na sigma. Yung parang leader nila. Na yung sinusunod nila. Kahit sa mga kung manood ka ng mga ng mga Discovery Channel ng mga hayop. Kung sa grupo ng hayop, may isa dyan sigma. Yan yung tipo na para sinusundan nila, leader nila. Ngayon, sa mundo ng mga tao, lalo tayo sa mga lalaki, may mga may mga how to become a sigma eh. Yun nga. Yung isa na doon yung parang hindi siya natatakot na baka yung tipong proud siya na every time na meron siyang bagong nalalaman. Yung tipo na ay, kaya ko pala yun. Yung tipo na mahirap yun, pero nagawa ko. Hindi nagawa niya yun kasi hindi siya natakot. Kung natakot siya, Hindi niya magagawa. hindi niya magagawa yun. Ayun yung tinatawag na pagtatanim. Pag nalagpasan mo yung ganon, direct, ayun yung tinatawag na bunga na, leaves. Ayun yun. Yung sigma na yun. Ang puno ng mangga. Kung hindi mo susubukan,
Pero wala naman taong sumusubok sa mali eh. Lahat naman ng tao laging in a nice way eh. Saka, marami nagkasabi na, sus, yabang-yabang yan. Sila yung mga nagkasabi na, sila yung mga taong di sumubok. Oo. Ngayon, Kilalanin mo muna. ngayon, kung sinubok nila yun, naiintindihan ko siya. Oo. Alam niya yung hirap mong naranasan niya yun. Kasi Oo. sinaranasan ko. Hindi magiging magkaibigan kayo. Oo, kasi ano kayo, tugma kayo eh. Naranasan ko rin yan eh. Oo, naranasan ko rin. Grabe yung ano. Oo. Diba? Ngayon, tugma kayo. Mangyayari yun. Kaya maganda, magiging kombinasyon talaga. Kaya lang, nasa mundo tayo ng mga, nasa Pilipinas tayo. Kaya yung mga, mga ano na lang sila, yung mga hanggang seta na lang na, hindi mo kaya yan kasi hindi ko nagawa. Ayaw ko nung mga ganun. Sasabihin nila sa'yo na, sabi daw nila, wala kang mararating. Kasi lumang ano na yun eh, lumang words na yun eh. Kasi nga, hindi nila narating. Oo, yung sasabihin na, huwag mo nang subukan yan, hindi mo kaya yan. Paano mo nasabi? Hindi ko pa nga ginagawa eh. Dinidikta mo na. Tapos, lagi niya kinukumpir na, ako nga, ilang ulit na ako dyan, di pa nga ako pumasa, ikaw pa kaya? Oo, ulit lang ng ulit, tol. Ulit lang ng ulit. Kasi, kaya nga, pag sinasabi ko sa tao na, pag tinanong ako tol, kaya, kunyari, tanongin mo ako, Shorty, kaya ko ba gawin to? Tol, kayang-kaya mo yan. Subukan mo ng subukan hanggang sa ma-perfect mo. Yun lang ang maririnig mo sa... Kasi positive thoughts ako, tol eh. Positive thoughts ako. Tsaka yung vision ko napakalakas. Pag alam kong may nakikita ako sa tao na... Sa'yo, pag may nakita ako sa'yo, alam ko na kagad yung kung saan kita pakikisamahan, kung saan kita kikilitiin eh. Alam mo yon? Alam ko na kagad eh. May ganun ako. Na-vision ko kagad yun. Katulad na ito, yung ginagawa natin. Nakuha mo yung kiliti ko. Shorty, gawa tayo music video. Wow! Seryoso? Natuwa ako kasi yung ginagawa ko, may nakakakita. Ngayon nga lang, takot silang sumubok kasi baka magkaroon ng onsiyan na, ay, tayo si Shorty, pag sumikat yan, kukupalin na tayo niya, yayabangan tayo niya. Inuunahan ng negative. Oo. Tangin na tol, wala pa nga, balik pa nga sa zero eh. Wala pa nga bunga, pinipitas mo na agad. Oo, may mga ganon. Tapos ito pa, may mga tao na akala mo niyayabangan, akala mo inaangasan, may mga ganon pa rin silang ugali. May mga ilan sa atin na Pinoy, ganon pa rin. Normal na sa atin to eh. Yung mga gantong, itong kilos ko, direct, kita mo, nasa Quezon City ako. Pero yung asta ko, ang Cavite, Pampasay, alam mo yun? Kasi, ayos. Wala akong kung ano man. Kumbaga free. Freaking. Wala ka namang problema sa paligid mo eh. Bakit ako may ilong sa mga tao na yan? Karakter ko eh. Oo. Di ba? Di ba? For example, sa pananamit ko, mukha akong goons. Mukha lang akong goons sa paningin nyo. Yung mga ganon. Ayan. Di ba? Ang tao kasi nang judge ka agad kapag... Pero syempre, ingat din. Sige. Yun. Kaya naging still grind. Sige. Still grind. Kumbaga, direct, kahit anong mangyari sa'yo, still grind lang. Subok lang na subok. Huwag kang yung mga basher natin, mga haters natin, wala tayong pakialam sa kanila eh. Yung siraan kanila, ay si ganito, ganyan, ay pabayaan mo yan. Hindi ko pinapansin yan, hindi ako dyan. Ayaw mo sa akin, may sinasabi ka pala sa akin kapag nakatalikod ako. Bahala ka dyan sa buhay mo, basta ako dito, ako mag-grind ako. Kaya ang saya, alam mo yun, direct, masaya ako dahil nagtiwala ka sa akin. Sa haba ng panahon na 6 years o 7 years na hindi tayo nagkita. Nagkita tayo once, tapos sunod dun lagi ng online eh. Oo. Lagi ng online. Oo. Pero direct gusto kong sumama sa'yo. Pag may project ka, tulad nung sinasabi mong Nabotas, may connection din ako sa Nabotas eh. Atid kita direct. Sige. Gusto ko maging transparent sa'yo. Kapag may mga projects dyan
Actually nga, yung nabuo ko yung mga team. Mga team. Alam ko, ano kayo, bigla kang boom. Idea na Parang naman. bomba yan eh. Ayan na yung bomba. Boom. Ayan. Sige, ito, para... Ano, pasay na tayo? Yung mga susunod naming mga ano ay pasay na kami. So, bago namin tapusin tong podcast is, ano ba yung mga aral na pwedeng ibigay ni Shorty? Lalong-lalo na sa mga tulad mo na nag-grind sa pang-araw-araw at meron pa rin silang passion sa pag-rap. Yo. Masasabi ko lang yung ideya. Bigyan ko lang kayo ng ideya. Nakaligtas ako sa lahat. Pinagsabay ko yung trabaho at saka yung passion. Pinagsabay ko yung trabaho at saka yung passion ko as a musician, as a rapper artist. Pinagsabay ko yun. Hindi ko pa rin inalis sa katawan ko yung pagiging rapper artist ko. Kahit na isang angkas rider na ako ngayon. Kasi nandun pa rin yan eh. Pag nabigyan tayo ng mga projects, sumusulat pa rin tayo direct eh. Katulad niya, so, sinusulat ko yung kapaligiran. Kaya still grind. Tama, paggising sa umaga, pera na ang hinahanap. Hindi ako sumasama sa mga walang pangarap. Diba? Saan ka sasama, tol? Sa may pangarap o sa walang pangarap? Syempre, kapag Lahat ng tao, questionin mo, sasama yan sa may pangarap eh. Kahit gatiting yan, tol eh. Kahit gaputil yan. Basta may pangarap ka, tutubo at bubunga yan. Wala ka direct. Sa mga sa new generation sa pagdating sa music, no? Ano tayo, music naman. Kanina grind, naman music. Ano yung ang best na may papayo mo sa mga new generation dyan sa music? Ay, yung mga bagong generation nila? O kasi ang genre ng hip-hop mo yan, parang hybrid na yan. Dami ng evolution na nangyari. Marami na talaga. Kasi kung ano ba yun, sa beat o yung lyrics? As a general. Direct kasi, kung balagbagan na lyrics, madali lang yun eh. Pero yung lyrics ko may laman pa eh, kung pakikinggan mo yung ginagawa natin ngayon. Siguro may mga yung linya pa rin paano na siya pakinggan. malaman eh. Paano siya pakinggan. Panood ng Masterplan. Yung mga 1993. Ayan. Iba yung tunog ng hip-hop natin. Iba. Ibang-iba eh. Oo. Kung ngayon, para ng hybrid na nag-evolve talaga. May halong R&B, may halo ng nag-evolution, ballad. sobrang evolution. Kaya kahit ako, direct nag-evolution din ako. Kaya ko mag-trap beat, kaya ko mag-mumble rap, kaya ko mag-storyteller, kaya ko ang dami, mag-marketing, yung kahit yung susulat ako tungkol sa mga products, kaya ko yun direct. Mga marketing rhymes. Basta tutugmaan ko yun. Okay, so ano pa ba sabi mo doon sa mga nakakilala sa iyo at mga gustong nagbabalak na parang sasabihin, Direct Bert, nandiyan pala si Shorty, pa-collab naman sa kanya. Welcome ako for collaboration mga tol. Kontakin nyo lang si Berdeng Kahoy. Yeah. Berdeng Kahoy. Alam niyo na kung saan mo connect. Direct Bert Portea. Alam nyo na kung saan nyo ako hanapin sa kanya. Ayan. Sa mga, alam ko may mga connection din si Direct na ibang rapper artist na kung gusto nyo ako makakolabo, walang problema sa akin tol kasi hindi naman ako nangihingi ng mga lagay-lagay, mga TF, mga ganun. Hindi. Tayo, skill by skill tayo. Yung ability mo, tas ability ko, pagsamahin natin. Yan. Sige, ano na lang din yung mga last message bago natin matapos tong podcast. Siyempre, lagi ako magpapasalamat kay Direct Yan. Berdeng Kahoy. Salamat sa mga sponsor. Yeah. Sa McDo. Yeah. At sa McDo ulit. Yeah. At sa bossing mo sa McDo. Yeah. Kay manager. Ayan. Salamat sa inyo, Macdo. At kung umabot ka hanggang dito, no? Welcome pa rin. Tapos, follow nila yung Berdeng Kahoy. Ako naman. Follow nyo yung Berdeng Kahoy, like and share nyo yon.
Kasi marami kaming ilalabas doon ni Direct Bert. Oh, kasi nasa 48,000 subscriber na yan. Yeah! Pag ito in-upload natin, automatic na... Gusto ko mag 1 million. Higit pa, Direct. Eh, hindi Pag nangyari yun, anong feeling? Anong mararamdaman mo? Ako, baka Ano ba, baka 1 million bash naman yun. Hindi yung bash normal na yun eh. yung views. Kasi ang equivalent ng bash views yun eh. So, napansin. Oo. Masaya. Ano naman? Bonus eh. Bonus yun. Bonus. Number Ano yun, one, galing kay God yun. Alam mo ang pinakamasaya dito? Yung mayat ko to eh. Galing Yun kay God. yun yung panalo ko eh. Pag binigay sa atin ni God yun, tol, alam mo na. Ayan. So yun, mga ka-master at mga gala, kita nyo kanina sa bintana, napakadilim pa. At meron pa kaming mga eksena na isushoot doon sa Pasay. Pasay. Doon yung mga hood doon. At bukod din sa Ba't ibang podcast, hood na pupuntahan ko. Yan, Mike. bukod sa podcast na to, may ginawang vlog si Boss Shorty. Vlog yung itong ginawa naming behind the scene na sige, saan ka ba makikita at ano bang mga Makikita nila yun sa My Day ko lang. sa Inaabangan ko yung sa'yo, Direk. Yung sa'yo yung inaabangan ko. Itong mga binibidyo ko sa cellphone ko, pang My Day ko yun, Direk. Para I mean Facebook page, may Facebook page ka ba? meron akong page. Ito yung page ko. Invite mo sila kung anong Facebook page. Wait lang mga tol ha, ito yung page ko. Kasi para mabanggit. Yan. Ayan mga tol, ito yung page ko, direct. Ayan. Ang dami na. Ayan yung page ko mga tol. Yan, subscribe lang kayo dyan, tapos share nyo, like and share, follow. Shorty the King, magkadikit yun ha, Shorty the King, yan. Dati direct meron na akong 11k eh. Nahack kasi yung isa kong page. Ay, Ito bago na to eh. Kaya ito, dito na kayo mag-follow. Yan. Follow kayo dito. Ayun, so this moment, dito na tatapusin ang ating kauna-unang podcast. Follow kayo dyan. At sana may nakuha sila, no? Sana makakuha kayo ng ideya sa akin sa ilalabas namin ni Direk Portea. Still grind. We grind. We still. Kumbaga lahat na, di ba? We still grind. Still grind. Still grind. Oo, di ba? Ayun. So by the way, kami magpapalam na, punta kami sa Pasay. Pasay ng mga... Ang Plaza Bort Portea. Ako naman si Shorty the King, galing pang Cavite at Pasay. Okay, so now signing off. At abangan nyo pa ang mga next episode namin at mga susunod pang mga short film, mga music video. Magsi-short film pa kami ni Direk. Thank you.